Amen. Praise God. Sumayin niyo po ang kapayapaan at kagandang loob ng ating Panginoon. Yesu Kristo, ngayong gabi, muli po tayong umawit na magalang na awitin. Amen. Sabay-sabay po tayong umawit sapagkat ang ating Diyos ay buhay. Ngayon sama-sama nating awitan siya ng awiting papuri. Ngayong gabi, palakpakan natin ang ating Panginoon. He lives. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Tayo po umawit na magalang na awitin. He lives. Amen. Oh Lord, salamat po ninyo. Ikaw ay buhay na nanatiling buhay sa amin. Sabay-sabay tayo, magalang tayo ngayong gabi. I serve a risen Savior, receive the word today. I know that He is living, whatever men may say. I see His hand of mercy, I hear His voice of truth. And just the time I need Him, He is always near. Christ Jesus lives today. He walks with me, talks with me, along like narrow way. Salvation to impart. You ask me how I know it is. You live within my heart. Let's go.
Hallelujah. Ngayong gabi, manatili tayo sa presensya ng Diyos. Awitan natin siya ng malumanay na awiting, Still. O Panginoon, hindi kami magsasawang lumapit sa iyo. Kami nananatili, O Diyos, anuman ang pagsubok, anuman, Panginoon, ang dumating na mga temptation, Panginoon, naniniwala kami, tutulungan mo kami na malagpasan ito. Amen. Yes. Unahin, Panginoon. Kaming lahat, O Diyos. Kaming lahat. Tonight, O God. Hallelujah. Yes. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King of birds of life. I will be still, though you are God. Ang Diyos ang mapahingang fires. My breast eyes. Everybody. In Christ Salamat. Salamat. Hallelujah, hallelujah.
at ganap. Amen. Ang Panginoon ay narito ngayon at kumikilos sa atin. Huwag po tayong mawala ng pag-asa. Manatili lamang tayo sa ating Panginoon. Amen. Ngayong gabi, lalapit po tayo sa ating mga panalangin. Pero bago yan, sino po ang may pangangailangan sa ating Panginoon ngayon? Amen. Ilapit po natin sa ating mga panalangin. Amen. Ang nakikita natin sa screen, ang ating fellowship leaders, Pastor Greg and Sister Lisa Mitiel, Pastor Jesse and Sister Angel Clark, Pastor Harold and Sister Mona Warner, Pastor Joe and Sister Connie Campbell, Pastor Richard and Sister Yolanda Ruby, Pastor Fevin and Sister Janet Foley, Pastor Tom and Sister Janice Payne, Pastor Mark and Sister Michelle Olson, Pastor Paul and Sister Renee Stephens. Sama natin lagi sila sa ating mga panalangin. Amen. Sila po yung dahilan kung bakit po narito tayo. Amen. At maging ang ating fellowship national leader sa bansang Pilipinas, Pastor Alberto and Susan Desipida. Amen. At sa lahat ng mga church regional leaders sa buong Pilipinas, Pastor Eli Herente sa Lucena, Pastor Genaro Bugday sa Tacloban, Pastor Gil Civil sa Iloilo, Charlie Carias sa Cebu, Pastor Frank Beneventura sa Davao, at sa lahat ng mga nakikita natin ng mga misyonary, kailangan nila ng ating panalangin. Pastor Ricky and Karen Parami sa Laos, maging si Pastor Maro and Diana Alvina sa Bangkok, Thailand. Yung mga nakikita natin sa screen ng mga kapastoran sa Daughter Church sa Mandaluyong, isama natin sila sa ating mga panalangin. Isama din natin, amen, sa ating mga panalangin, amen, si Pastor Jerry and Sister Lizelle Barrera, Pastor Nino and Sister Lerma Galion, Pastor Aldwin Sir Mawit Abuglao, Pastor Mike and Sister Celine Bonagua. Kailangan nila po ang ating panalangin, kaya po mahalaga, amen, araw-araw po tayo, amen, manalangin mga kapatid sa Panginoon. Suportahan po natin sila, amen, upang mas malawak pa ang gawain ng Panginoon, amen, Amen. at upang mapalawak pa yung kaharian ng ating Panginoon. Kailangan nila ng ating suporta sa pamamagitan ng ating mga panalangin. Maging yung mga pioneering church, kailangan din nila ng panalangin natin. Yes. Pastor Elson Sternica Conde, amen, ay nakikita natin ang kay Pastor Ronald and Azaria Zamora sa San Juan Rizal, amen, nila ang ating mga panalangin, mga kapatid sa Panginoon. Amen. Huwag po tayo magsawa na ipag-pray ang bawat isa. Amen. Lalo-lalo na yung mga ginagamit ng ating Panginoon. At ang pagbubunga, ipagpatuloy natin, paglaban natin, amen, panghawakan natin, amen, yung pagbubunga, amen, ng gawain sa C5, Comembo, and Bulacan Ministry Outreaches. Huwag po tayong, amen, wala ng pag-asa, amen, na hindi magbubungang gawain, panalangin po natin sa ating Panginoon. Maging ang breakthrough sa financial and worship services. Kailangan po natin ipanalangin sa ating Panginoon. And then, kailangan din ng ating bansa ang panalangin ng wisdom and courage sa ating President na si Ferdinand Marcos Jr. kasama ang kanyang mga cabinet official, government official, maging si Mayor Lani Cayetano dito sa C5 Taguig. Kailangan natin ipanalangin yung favor ng Panginoon, yung mga batas, mga proyekto na kailangan ipapatupad ay pabor sa kaharian ng ating Panginoon. Ganun din ang genuine transformation sa lahat ng mga kapulisan, kasundaluhan, sa lahat ng mga frontliners na hindi lamang sila namamahala o naglilingkod sa gobyerno, kundi pati ang Panginoon ay paglingkuran din nila. Amen. Isama natin yung panalangin na sila ay gamitin ng ating Panginoon at conversion and transformation sa lahat ng bansa, mga kapatid sa ating Panginoon. Amen. Protection sa mga kapatid natin sa Ukraine, Russia, China, Taiwan, at Israel. Isama natin lagi sa ating mga prayer. Amen. At ang pangangailangan ng kompletong kagalingan sa bawat isa na nakikita natin sa screen. Amen. Yung kanilang mga pangalan. Amen. Kailangan po natin silang isama sa ating prayer. Ang himala ng Diyos. Amen. Higit sa lahat. Amen. Maranasan nila yung kagalingan upang sa gayon ay makita nila ng Diyos ay nagpapagaling at ang Diyos ay buhay. Ganun din, isama lagi natin sa ating panalangin ng approval ng campus ministry sa Keris. Amen. Sama natin ito upang magkaroon ng maibahagi ang salita ng Diyos sa paaralan. Amen. Acquisition ng current sanctuary ng Lot 2 at ng Lot 4. Kailangan natin na panalangin, matinding panalangin, prayer sa miracle money. Amen. Upang mabayaran na yung Lot 2 at ang Lot 4 at gayon din mahibo yung puso ni Brother Mel Palas na ipagbili yung Lot 2. So sama natin sa ating mga prayer. Amen. Mga kapatid sa ating Panginoon, yung mga hindi pa nabanggit na mga panalangin, kung meron po tayong personal prayer ngayong gabi, mga hindi na banggit doon, amen, na may sakit, isama natin sila sa ating mga prayer ngayong gabi.
habang tayo'y pangungunahan sa pambuhat na panalangin ng ating kapatid, amen, na si Brother Widrain. Sama-sama natin itaas ang Panginoon para natin purihin yung walang tingin ngayong gabi. Hallelujah! Jesus, you are worthy. Pagkakala lang, Panginoon. God, I need your help. I need your spirit, Panginoon. I need your presence ngayong gabi. Ikaw, Diyos, ang makagitan. Ikaw ang makausap sa bawat isa. Hallelujah! Pagpapalakas sa iyong mga anak, Panginoon, Panginoon, ang banal na makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Marami pong salamat, kinilos mo, Panginoon, ang bawat isa na kami po yung pinagkatipon, O God, upang muling makinig na yung banal na salita, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, ang mga nabanggit na panalangin sa likod ng pulpito, Lord God. Abutin mo po na yung pagpalang kamay, Panginoon, mula sa may karamdaman at kasakitan, O God. Naman po ka lang nararamdaman, physical, spiritual, Panginoon. Pagalingin mo po sila, Panginoon. May clement ngayon pa lamang po, may ginawa ka na, Panginoon. Pinagaling mo na sa pangalan ni Jesus ay pwede daw, Lord, Panginoon, ang mga nangihina sa oras na ito, ang mga nanglalamig, Panginoon, mga ligong espiritu, Panginoon, ngayon pa lamang po, Panginoon, palitan mo po, Panginoon, ng bago na lalabas kami sa gusaling ito, Panginoon, na kami binago mo na, gamitin mo rin po, Panginoon, ang mga ngalan ng banal na salita, Panginoon, pahingan mo po ng iyong kapangyarihan ng kanyang langit, Panginoon, ang iyong po niya, Panginoon, ang iyong nais, Panginoon, kung paano ka nagpayag kanina, Panginoon, magpayag ka rin po ngayon, kausapin mo po ang bawat isa, Panginoon, ikaw pong magpuri, Panginoon, ikaw pong papurihan sa oras na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. How good it is to give thanks unto the Lord. How good it is to give thanks unto our God. For He heals the broken-hearted, binding up their wounds. It is good. Bless His holy name. His holy name. Bless His holy name. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Salamat po sa bawat isa na dumating ngayong gabi. Amen. Welcome po sa ating sa gawain ng ating Panginoon. Amen. Huwag po natin kaligtaan. Amen. Minsan pa yung mga schedule ng ating banal na gawain. Amen. Bukas po meron po tayong morning prayer. Ito'y mahalaga mga kapatid sa Panginoon, Monday to Friday. Amen. Bukas po ang ating church. Kung kayo po ay maaga na papasok sa inyong mga trabaho, sa inyong paaralan, gamitin nyo lamang yung doorbell doon. Amen. At upang mabuksan kayo. Amen. At ay alas 4 po ng madaling araw, bukas na po yung church. Kaya po, kung maaga po kayo, amen, na manalangin, bukas po ang ating church. Amen. Hanggang hapon po yan. Amen. Sa mga hindi makapanalangin ng umaga, amen. Meron po tayong hapon, mga kapatid sa Panginoon. Huwag po natin kaligtaan na hindi makausap ang Panginoon. Amen. At midnight prayer every Wednesday po dito sa church. Kung hindi po kayo makapunta dito sa sanctuary, nasa bahay kayo, pwede kayong manalangin doon, isang oras, makipag-isa tayo, wasakin natin na yung mga espiritu na sword. Amen. Kalamigan. Amen. Yung panlulupaypay. Amen. At hingin natin sa Panginoon yung pagsama niya. Amen. Mga kapatid sa ating Panginoon. At ang corporate prayer every Saturday po dito sa church, mga kapatid sa Panginoon. After po ng ang corporate prayer, meron po tayong youth and adult devotion. Mahalaga po ito, mga kapatid sa ating Panginoon. So 5, nag-start na po yung youth and adult devotion. After that, meron tayong paghayo, follow-up. Amen. At sa mga music ministry, may practice tayo. Amen. At mga kapatid, ngayong darating na week, mga kapatid sa Panginoon, huwag po natin kaligtaan, meron po tayong midweek service. So 7 p.m. ang start ng ating midweek service sa Webes. Amen. Kanina natapos tayo sa Bible for all ages. Amen. Mahalaga po ito, lalo-lalo na sa nais magpagamit sa Panginoon na mga nagdi-disciple, babae at lalaki. Kailangan po natin ma-attend itong pag-aaral ng salita ng Diyos. 9 a.m. Sunday morning worship. Kanina, natapos 10:30 a.m. at hanggang alas 12. Ganun din yung Sunday night worship ngayon, nag-start 7 p.m. Amen. Mga kapatid, huwag po natin kaligtaan yung mga schedule. Amen.
At sa mga malalaki ng Diyos, amen, sa Mandaluyong 6:30 p.m. meron po tayong men's discipleship sa June 40. Amen. Ito po ay para sa mga lalaki, yung mga nagpapahalagan, amen, mga kapatid sa ating Panginoon. Amen. At this coming June, mga kapatid sa ating Panginoon, amen, meron po tayong revival. Amen. This coming June, ang ating revivalist is si Pastor Samuel Olfido. Pag-pray po natin yung travel and mercy at bigyan siya ng anointing ng Panginoon. Amen. Na makapagdala siya ng revival dito sa ating church. Amen. June 15, 2024, Healing Crusade. At ang church 50th anniversary sa June 16, 2024. Amen. At sa lahat ng mga hindi pa nagpabautismo, mga kapatid sa Panginoon, mahalaga po ito, mga kapatid sa ating Panginoon. Amen. Kung si Jesus ay nagpabautismo, ganun din sa atin, kailangan po natin mabautismohan sa tubig. Amen. Sa mga hindi pa nakapagbalista, amen, ngayon pong June 8, sa Villa Gloria, kung marami po yung mag-a-attend na magpapa-water baptism dito po sa Villa Gloria. Pero pag kaunti lamang, dito na po sa church, meron po tayong pool dito. Yung nandyan po, dyan po kayo babautismohan sa tubig. Kaya po, yung mga magpapabautismo, hihingi ko po yung mga pangalan ninyo, mga kapatid, para mabilang kung ilan po yung magpapabautismo, amen, sa darating na June 8. At ang Revival Crusade, amen, ipag-pray po natin ang ating revivalist, si Pastor Dewey daw o si Pastor Yue. Amen, kailangan ko na yung prayer na masamahan siya ng Panginoon dito. Amen, at yung mga pangangailangan, amen, niya is may pagkaloob ng ating Panginoon. Amen, at kung wala na po akong nakaligtaang schedule, amen, gawain ngayong gabi, amen, meron pong mag-uulat, amen, unahin natin doon sa mga kabataan. Amen. Ang unang mag-uulat ngayon, amen, si Brother Justin. Pangalawa, si Brother Gerson. Amen. Ay, Sister Feli, pangalawa. Pangatlo, si Brother Orlando. Amen, Brother Orlando. Sa mga ano pa, may habol pa ba? Wala na. So, tatlo lang sila mag-uulat. Amen. Ngayong gabi, masasaksihan po natin yung ginawa ng Panginoon. Sister Mary yung pang-apat. Amen. So, unahin po natin yung mag-uulat ngayong gabi, si Brother Justin. Amen. Ngayong gabi, habang lumalapit sa purihin natin ang Panginoon. Amen. Ngayong gabi. Magandang gabi po sa mga isa. Report ko lamang po ang ginawang mabutihan ng ating Panginoon sa mabutihan ng ating Panginoon. Pagpunta po namin sa Upper West, ngayon na lamang po kami nakapagpangaral doon sa kapatian ng ating Panginoon. Masaya po silang nakikinig ng ating salita ng ating Panginoon. Masaya po sila, tsaka magalak, tsaka na-miss daw po nila yung salita ng ating Panginoon doon kapagkat hindi po namin napupuntaan doon kasi minsan po wala po sila. Kaya po sa kapatian ng ating Panginoon nandun po sila at 16 po ang aming naturuan at 6 po yung bago tumanggap sa tulong ng ating Panginoon. At huwag po natin silang kalimutang panalangin. Madala po natin sila sa gawain ng ating Panginoon sa Diyos po ang mabuti. And sunod sa mag-uulat si Brother Gerson. Sister Penny pala, Sister Penny. God is good! God is good! All the time! Hallelujah! Praise God! Ito ay pagpalakas ng Espiritu na. Salamat sa Panginoon, talaga ang Diyos ay mabuti. Kami ay 4 ang nasira ni Brother Pearson habang siya nagsishare, nag-intercede ako sa tabi upang makakilos ang banal na Espiritu. At ganun din, at kami din pa uwi na, sabi ni Brother Pearson, may oras pa daw kami. Dumaan kami sa kabila, ang layunin namin yung bata na hinahanap ni Brother Pearson na gawing linggo, nag-atin sa pagpakinig ng salita ng Diyos. Iba na pagpukan ni Brother Pearson, na-discern niya ang kailangan dito ng lalaki. At sira niya about the Word of God at kinatanggap niya. At tumanggap din. Purihin ang salita. At
the glory. Ayan, si Brother lang po. Sa magugulat. Amen. Magandang gabi. Praise God. Yun, naghayo nga kami doon sa may gate 3. Ito yung bagong tanggap. Isa kay Brother Julius. Tapos, isang nanay. Tapos, 6 na kabataan tumanggap kanina. Pagkatapos, sinama kami ng Banal Espiritu doon. Pag nag-uulat nga kami doon, makikinig sila ng masaya. Tapos yung bodyguard namin, si Brother Kiko, yung taga-saway doon. Pinag-badminton kasi tapos pinano niya, pinantigil niya. Brad, makinig muna kayo. Kung na yan. Ayun, nakinig po sa biyahe ko. Tapos, yun lang. Sana kami sa mga tayo. Amen. Panguli po, Sister Mary. Panguli po sa pag-ulit. Magandang gabi po sa lahat. Gusto lang po iulat yung aming pagtuturo kaninang hapon. So sa grupo po namin ni Ate Sharina, nakapagturo po siya ng 8 na mga bata, 4 doon ang bago. Tapos sa grupo ni Sister Bell, 25 po ang kanila turuan at marami po ilan po, 8 daw po ang bago doon. So sama niyo po sila sa ating mga panalangin. Yan lang po sa Amen. Sa napakabuti ng Panginoon ngayong gabi, dadako naman tayo sa pagbibigay ngayong gabi. Sino po nais parangalan ng Panginoon? Amen? Amen. Tayo po ay magbibigay sa gawain ng ating Panginoon habang lumalapit ang ating pastor, si Pastor Nino. I-welcome natin ang Panginoon. Patuloy natin palakpakan. Amen. Sa bigyan ng ating Panginoon. Brother James, atin munang purihin ang Panginoon sa kanyang pagliligtas. Palakpakan natin, purihin ang Diyos. Salamat, Panginoon, sa mga kaluluwang iyong pinatakbo. Sa hapong ito, ikaw magdala sa iyong pananagawain at patuloy palakasin ang iyong mga anak na iyong ginagamit, Panginoon. Pagpalain ng bawat isa, maging sa aming paghahandog. Sa gabi ito, sa ating paghahandog, amen, isa sa dahilan at malinaw na pangitain, amen, ay ang pagsuporta natin sa ginagawang pagliligtas ng ating Panginoon. Can we say amen? Amen. Napakasarap na ang Panginoon ay gumagawa ng dakilang bagay sa ating kalagitnaan. At kung wala ang pagkilos ng Panginoon sa atin, pwede nating pakinggan na lamang yung report. Matuwa na tayo dyan, pero ayaw nating suportahan ang pagpapalawak. Pero kaya tayo nandito ngayong gabi dahil tayo ginagamit sa pagpapalawak ng gawain ng Diyos. Isang malakas sa palakpakan sa Panginoon. Amen. Kaya ang bilin lagi ng ating Panginoon sa atin, huwag nating iibigin ang kayamanan ng sanlibutan. Kapagkat dito sa aklat ng unang Timoteo, Kapitulo 6, ang sabi ng Panginoon ay sa versikulo 6, subalit ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking pakinabang. Sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan, wala rin naman tayong mailalabas na anuman. Ngunit kung tayo may pagkain at damit, masaya na tayo sa mga ito. Verse 9, ngunit ang mga nagnanais, yumaman ay nauuhulog sa tukso. Ulitin ko, ang mga nagnanais yumaman ay nahuhulog sa tukso at nabibitag ng maraming hangal at nakapipinsalang pagnanasa. Amen? Yung pagmamahal natin sa pwede nating matanggap ay magdudulot ng mas malaking kasalanan. Ang sabi dito ay nakakapinsalang pagnanasa. Sa ano ba yung mga pagnanasang ito? Nasabi sa unang Juan ay pagnanasa ng laman, so malayaw, matakaw, maaksaya, nagsisilid sa sisidlang butas, tapos pagnanasa ng laman. So, ikaw ay nakakatanggap ng nakakaluwag sa iyo, pwede ka pang mabihag ng pagnanasa ng laman ng yung iba ay nagpo-fornicate na.
Yung iba ay umiibig na sa hindi dapat ibigin. Ikaw ay may asawa, ay iibig ka sa iba. Ikaw ay walang asawa, umiibig ka naman sa may asawa. O di kaya ikaw ay nakikisama sa isang relasyong bawal. Sabi dito ay nakakapinsalang pagnanasa. Ano ba itong pagnanasang ito? Isa dito yung sabi ng Panginoon ay pride. Makipagpaligsahan ka na. Dahil ikaw ay umiibig na sa tinatanggap mo, hindi dun sa nagbibigay. At pag pumusbong ang pride, nakikipagpagalingan ka, pwede ka nang gamitin sa mas nakakapinsalang pagnanasa. Hindi ka na marunong magpakumbaba. Ayaw mo nang i-give up yung meron ka dahil lumalaki na ito. So, alam natin kapag ang tao ay nagkakaroon ng kapangyarihan hindi naman talaga niya kailangan. Matututo kang mag-manipulate. Lumalala ito, sabi dito, nakakapinsalang pagnanasa. So, hindi lamang yabang, manipulative, overpowering yung iba, gagamitin mo na rin sa masama. Dahil meron ka ng pag-ibig sa kayamanan. So, maraming pwedeng maabot ang pride, ang pagnanasa sa laman, pagnanasa sa mata, nang dahil lamang sa pag-ibig sa matatanggap mo, amen, na available sa kaharian ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon ay, napahamak sila. Nagsimulang maganda, pangit ang katapusan. Sabi dito ay na siyang naglulubog sa mga tao sa pagkawasak at kapahamakan. Nakita natin yung dalawang tao na nakakita sila ng kayang gawin ng Diyos sa Book of Acts. Mga kapatid, nung nakita nila na ang Panginoon ay nalulugod sa nagkakaloob at mga pangyarihang gumagawa ang Diyos sa mga nagpapagamit sa kaharian ng Panginoon, ginaya nila ito. So nung nakita nila ang marami, ang mga nagmamay-ari ng ari-arian ay lalong pinagpapala ng Diyos dahil sa kanilang pagkakawang gawa. Nagbebenta sila ng ari-arian, inilalagay nila sa paanan ng apostol. Nakita nila si Bernabe, praise God, pwede pala natin gawin ito. Kaya lang, nung dumating sa kanila ang kapangyarihan ng pananalapi, amen, dumating din ang nakapipinsalang pagnanasa. Nandito ang kanilang pag-imbot sa bagay na hindi dapat nila mahalin. At nagsinungaling na sila sa Espiritu Santo. Amen? Ang salita ng Diyos, sabi nga ni Pastor Seth ay, o ang pera ay nagsalita na sa kanila. Nung una, ang Panginoon ay nagsasalita sa kanila at sila ay nagkakaroon ng galak. Subalit, nung dumating na ang kapangyarihan sa mga bagay na pwede mong matanggap, nasa iyo na ngayon ang karapatan para ito ay gamitin sa mabuting pagpili. Napiliin mo ang liwanag, hindi ang dilim. Piliin mo ang Diyos, hindi ang Diyos-Diyosan. Piliin mo ang nagbigay, hindi ang binigay. Piliin mo ang kabanalan, hindi ang kasamaan. Mali ang kanilang pinili. Nung nasa kanila na ngayon ang kayamanan, natuto silang magmahal sa kanilang natatanggap. Kaya nagawa nilang magsinungaling sa isang bagay na hindi nila maitatago sa Diyos. Amen? Partikular yan sa Book of Acts chapter 5, si Ananias at si Sapphira. Yung ending ni Bernabe sa Acts chapter 4 ay nagkaroon ng better ending. Pero yung simula ni Ananias sa chapter 5, kasunod na kasunod, ay nagkaroon ng distraction ng kanilang buhay. So mga kapatid sa Panginoon, pwede tayong pasaganahin ng Diyos. Ayaw nyo? Amen. Natutuklasan mo kung nakikinig yung tao. Mga kapatid sa Panginoon, napakalinaw ng sinabi ng Diyos, ang buhay sa akin na may kasaganahan. Pero unang binanggit ng Panginoon ay buhay.
Hindi niya pinipresenta ang kasaganahan para magmukha kang pera o magmukha kang mamon. Ang sabi niya ay buhay. Para ang makamit mo, ang maging mukha natin ay si Jesus sapagkat siya ang buhay. Kapag siya ang number 1 sa iyo, mga kapatid, yung kasunod, benepisyo na yan ang pagtanggap mo sa Panginoon. Yung kasaganahan. Pero binabalaan tayo dito ng Panginoon sa unang Timoteo 6. Sabi sa G, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Na ang ilang nagnasa rito ay napalayo sa pananampalataya. At hindi ito nakakapagtaka. Meron niyang hindi pa mayaman, malayo na sa Diyos. Hindi na makadalo. Nung wala pang trabaho, nakapagnanakaw ang tao. Nung nagkatrabaho, lalong nagnakaw sa Diyos. Nung wala pa, Lord, pagpalain mo ako. Nung pinagpala, lalo namang nawala. Amen. Sino ka at ano ka sa harap ng Diyos ngayon? Ikaw ba yung tinutusok ang sarili ng maraming kalungkutan? O ikaw yung kapag natusok ng salita ng Diyos, lalo kang nagsusuko sa Panginoon? Diba? Narinig natin yung mga Hudyo. Sabi nila sa harap ni Pedro, sa pamamagitan ng Espiritu Santo, nasaktan ang kanilang puso at nagtanong, ano ang kailangan namin gawin? Acts chapter 2 verse 37. Yun ay dahil sa salita ng Diyos na tumutusok sa kanilang puso para baguhin at magsuko, magpasakop sa Diyos. Pero iba yung greediness. Ang tumutusok sa puso niya ay sarili niyang kagagawan. Hindi ka makakalis. Paano ka makakalis sa barbecue? Ano ba kayo nakitang barbecue? Habang iniihaw, nagagapang yung yung barbecue. Nasaan na yung binibili ko? Wala yung barbecue. Nagumuhan. Meron bang nakalis sa sarili ng tuhog? Wala. Ang makakalis dyan, mga kapatid, pagsuko. Isukong muli ang iyong buhay sa Diyos. Amen! Amen. Suko mo muli. Kaya yung binatang mayaman, kilala yun ni Jesus. Tinuhog na niya ang kanyang sarili. Alam niyo ng Panginoon, bago pa siya lumapit kay Jesus, dahil alam ng Panginoon ang lahat ng isipan, pero binigyan siya ng pagkakataon ng Panginoon. Kahit siya'y nakatuhog sa kanyang sarili, ibig sabihin sa sarili niyang pagnanasa, alam ng Panginoon na siya'y tatakbo, ibig sabihin itatalikod, alam ng Panginoon na siya'y maahapis, pero binigyan siya ng pagkakataon na marinig minsan pa ang tinig ng Diyos. Ngayong gabi, kapag naririnig mo ang hamon ng salita ng Diyos, nagdadala ba ito sa iyo ng pagsuko sa kamay ng Panginoon? Na nagsasabi, sige Panginoon, ikaw ang mamahala sa akin. Gamitin mo ako, pasipagin mo pa ako, pagpalain mo pa ako, bigyan mo pa ako ng buhay na magagamit mo. Gusto kong maranasan ang kaya mong gawin na nakikita ng sarili kong matanging pagkilos. Gamitin mo pa ako, nandito ako, buhay na sisidlan. Ibabalik ko sa iyo ang kapurihan. Kung ginagawa mo ito, mga kapatid, magagawa ng Diyos na ikaw ay lalong pagpalain. Babalik ako to kay Bernabe, hindi ko nababasahin. Pinagtiwalaan siya ng dakilang ministeryo na makasama niya ang isang dakilang apostol na nag-aral ng Biblia. Amen. Simula sa simula hanggang katapusan. Si Bernabe hindi. Pero nakatangting ni Bernabe si Pablo. Hindi sa Bible scholar si Bernabe. Pero nakasama niya ang isang Bible scholar. Sino siya? Ang meron siya, pusong na pagkakatiwalaan. Alam mo, kahit walang-wala ka sa harap ng tao, pwede kang maging dakila sa harap ng Diyos. Mababago niya kung sino ka, kung ang salita ng Diyos ang dumidikta sa iyo. Pero matakot ka kapag ang pera ang nagsasalita sa iyo. Delikado yan. Mapanganib yan, sabi ng Panginoon, tinutuhok ang sarili ng maraming kalungkutan. Huwag mong payagan na isang araw, puro ka regrets. Sana pala. Sana pala. Sana pala. Ngayon, bago ka dumating doon, huwag mo nang payagan
maging tapat ka sa Panginoon ngayong gabi. Can we say amen? Amen. Kapag di natin mapaglilingkuran ang dalawang Panginoon, sabi sa Matthew chapter 6 verse 24, walang makapaglilingkod sa dalawang Panginoon sapagkat kapuputan niya ang isa at ibigin ang ikalawa. Yan mismo ang ginawa ni Ananias at ni Sapphira. Inibig nila ang pera, kinaputan nila ang Diyos. Sabi dito, maging tapat siya sa isa at ahamakin ang ikalawa. Kaya sabi ni Pedro, bakit kayo nagsinungaling sa Espiritu Santo? Sabi ng Panginoon dito, ang Panginoong Hesus mismo nagtuturo, mga kapatid, hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at kayamanan. Right after na ituro ng Panginoon, ang panalangin, how you will talk to God, how you will have your conversation with God, itinuro niya agad ay ang pagiging malinis na sisidlan. Because God will surely answer your prayer. But be careful, when God pour out blessing, sino ngayon ang magiging Panginoon mo? God can be your Lord when you are in times of needs. But if you are in times of prosperity, sino ang Panginoon mo? Sama ko kayo mga kapatid? Amen. Kaya isinunod ka agad yun ng Panginoon. Ganito kayo mananalangin. Right after that, amen, is how you can be a good vessel for God. Dahil ang Diyos ay tapat, magpapala siya. Pero sikapin mong maging mabuting sisidlan ng Diyos. Hindi yung hihingi lang tayo pagkatapos kakalimutan natin ang nagbigay. Kaya pagkatapos ng tingnan mo, tinuro niya kagad yung huwag kang maging busy. Because God can answer your prayer. At makapagbubuo siya ng pagpapala sa buhay mo, maging tapat ka lang, maging masipag, pero huwag mong kalilimutan ng Diyos. Dahil isa sa pagkalimot dyan, maging busy ka na sa iyong natatanggap. Maging busy ka sa nagbibigay. Huwag doon sa iyong mga bagay na pwedeng tumuhog sa iyo. Kaya, ngayong gabi, i-practice natin, ibalik natin ang kaluwalhatian sa Diyos at ako'y naniniwala, God will answer your prayer. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Ay babanalangin ni Brother Sigel. Minsan pa, Panginoon, kami po'y lumalapit sa inyo sa gabing ito. Amen. At nagpapasalamat sa iyo pong maputihan sa aming buhay. Yes. O minsan pa, Panginoon, pagpalain niyo pong muli ang buhay ng aming mga kapatid. Amen. Na magbabalik sa inyo ng papurit pa sa salamat, Panginoon. Samahan niyo pong muli ang bawat isang Panginoong Jesus at ang kanilang buhay. Tulungan niyo po aming bawat isang Panginoon, patuloy kami magamit bilang pagpapala para sa inyong iglesia. Samahan niyo po kami, Panginoong Isus. Gamitin niyo pa nga po kami sa inyong panalagawain, Panginoong Isus. Maging nga po aming kabahagi, Panginoong Isus, sa paglagod dito sa C5. Amen. Ikaw nga po, Panginoon, ang maghari sa aming buhay, Panginoon. Sa pangalan ni Isus. Amen. We bring the sacrifice of praise to the house of our Lord. We bring the sacrifice of praise to the house of our Lord. As we offer unto you the sacrifices of thanksgiving, as we offer unto you the sacrifices of joy. We bring the sacrifice of praise to the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise to the house of the Lord. As we offer unto you the sacrifices of thanksgiving, as we offer unto you the sacrifices of joy. Amen. Thanks, God. Salamat sa pagdating ng bawat isa. Salamat sa ating mga awit, mga manunugtog, ating mga kapatid na patuloy na pahusay ng Panginoon. Sa salita ng Diyos, makikibukas kayo sa aklat ng Matthew chapter 10.
ulit ng ating online. Ang Panginoon ay nagtuturo sa atin na matutong pumihit. Lagi din natin naririnig sa pangangaral, sa ikatitibay ng relasyon natin sa mga tao at relasyon natin sa Diyos. Lalo na sa paghusay ng iglesia sa evangelismo, sa ministeryo, paglago din ng mga mananampalataya. Ang Panginoon ay nagbigay ng instruction sa ating lahat. Sino gustong turuan ng Panginoon ngayong gabi? Ang sabi niya sa ating text, verse 16, chapter 10 ng Matthew, verse 16. Ang sabi dito ay, ngayon sinusubo ko kayong tulad ng mga tupa sa gitna ng mga asong gubat, kaya't maging matalino kayong gaya ng mga ahas at mahamong gaya ng mga kalapati. Itikit natin ang ating mga mata, mga kapatid. Dakilang Diyos, salamat po sa bagay na ito na binibigyan mo kami ng pangunawa. Marami kang inihahain sa aming harapan. Marami din kaming kaaway na nakapalibot sa amin. Subalit nandiyan ka na nagtuturo at nag-iingat sa amin. Panginoon, sa dakilang pangangailangan ito, samahan mo po kami matuto at lalo pang lumago sa Ebanghelyo, sa relasyon sa iyo, sa pananampalataya sa iyo, at relasyon namin sa iba. Lalo na sa mga taong wala pa sa aming kalagitnaan sa iyong harapan. Gamitin mo ang aming buhay, ang bawat isang nandito sa pangalan ni Jesus. Amen. Isang malakas sa palakpakan muli sa Panginoon. Napakaganda ng sinabi ng Panginoon dito, behold. Amen. Ngayon, sinusugo kayong tulad ng mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Amen. Kailangan natin tingnan ano ang meron ngayon. Amen. Sa bahaging ngayon na sinasabi ng ating Panginoon. Pwede nung nakalipas, tingin mo maraming mga atake, at sa palagay mo ngayon ay wala na. Gusto kong sabihin sa'yo, sabi ng Panginoon, ngayon, panibago tayong sinusubo ng Panginoon. Kanina kayo sinugo, kayo humayo, nagkaroon kayo ng magandang mga ulat. Lalo na kung sila'y makabalik sa Panginoon, isa itong lalong napakagandang ulat. Kaya excited tayo sa bagay nito. Subalit, sa ating binasa, ang Panginoon ay nagpapakita ng katotohanan ng ating kaaway. Yan ang muna nating pag-usapan sa ating usapin ngayong gabi na maging marunong gaya ng ahas. Sino gustong maging ahas? Praise God, gising ang bawat isa. Kaya sabi ng Panginoon, maging kagaya. Hindi maging ahas. Amen. Ayaw ng Panginoon tayo maging rebelde sa Kanya. Amen. Tayo ay nagkaagatan ang gusto ng Panginoon. Tayo ay mahihanda para sa isang banal niyang gawain. Sino gusto namang magpagamit sa Diyos? Amen. Inihanda tayo ng Panginoon sa misyong ito. Sapagkat kailangan natin unawain ito, amen, na merong pipigil sa ginagawa mo para sa Panginoon. Amen. Merong gustong pumigil, amen, sa iyong pagsulong sa gawain ng Diyos, sa iyong relasyon sa Panginoon, sa iyong pananampalataya. Somebody will try to distract you, to destroy you, and to consume you. Kaya pakaramdam mo, parang nauubos ka na, parang ang kandila. Hindi ng labanan, pastor. Kaya sasabihin natin. Pero kung ikay nananalangin na walang patid, sasamahan ka ng Diyos. Kaya ang Panginoon dito ay nagsasabi sa atin, sheep in the midst of wolves. Sinusubo kayo, kayong tulad ng mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Merong mga demonic enemy opposition, sabi nga ng Panginoon, adversary. May kaaway ka talaga.
na kumikilos sa palibot natin. At kung ikaw ay in-energize, in-encourage ng salita ng Diyos, ng iyong pastor, ng banal na Espiritu kapag ikay dumadalangin ng salita ng Diyos, the devil wants to attack in that kind of spirit in you. Ikaw na na-encourage ka, yan ang gustong atakin ng diablo. In-encourage din ni Satanas ang kanyang kampon para panghinain ka. Hindi ko ito sinasabi para manghina ka nga, kundi para tayo ay magkaroon ng malaking karunungan mula sa Diyos. Kapag sinabi ng Panginoon ngayon, God is catching our attention. Ngayon, hindi yung kahapon. So, tapos na. Hindi ka naman focus sa kahapon. Kapag nag-focus ka pa sa kahapon, abay, problema mo yan. Di ba? Lagi kang kumakanta, kung maibabalik ko lang. Tapos na yun eh. Kaya binibigyan ka ng Panginoon ng bago. Ang bago mong labanan ay ngayon. Bagamat gabi na, meron pang hanggang mamayang ating gabi, hindi pa tapos ang araw mo. Marami pang labanan tayong pwedeng paglabanan. Ganun siya, amen? Pwede mamaya, bago umuwi, tamaring kang manalangin bago ka matulog. Inihipo ka pala ng banal na Espiritu, nabuklatin uli ang Bible, nung ikaw ay nasa inyo na, pero atakin ka ng Espiritu ng katamaran. Diba? Bigla kang atakihin lang dahil wala kang ginagawa na sa inyo, tapos nang gawain, pagdating sa inyo ay bigla kang sumilip sa mga maling panurin, maduduming panurin, maduduming pinakikinggan, amen. Kung makarinig ka ng hindi magandang pananalita, na kung saan ginagamit ng kaway to catch your attention at mag-focus ka doon sa halip na sa salita ng Diyos. Ang sabi dito sa ating teksto, nagsusugo ang Panginoon sa atin. Kailangan natin palaging alalahanin, may mission tayo sa Diyos. Amen. Kanina, bago ending ng prayer and fasting, pinabasa ko yung mga anak ng Diyos. Amen. At kapag sila ay winawarningan, talagang sila ay they catch attention. Nakakatch mo yung attention nila kapag sila ay winawarningan mo. At sila din naman ay talagang nagpipay attention. Kaya nagbasa sila. Sabi ko, basahin niyo yung chapter 10 ng Hukom. Pero hindi ko alam kung talagang binasa niyo talaga. Kasi sabi ko sa kanila, magtatanong ako. Amen? Doon niyo mapapansin, mga kapatid, pagkadaan ng mga hukom, mga kapatid sa Panginoon, ang Israelita ay kumakalimot sa Panginoon. Kumakalimot sa Panginoon. Pagkatapos ng peace, merong tagumpay dahil may namuno nung namatay na yung mga judges na para bang sila yung pastor, mga kapatid sa Panginoon. Nung wala nang namumuno, nakalimot sila sa Diyos. Eh sabi ng Panginoon dito sa ating teksto, napaka-exit, pero nagbibigay ng atensyon sa atin, may mission tayo sa kaharian ng Diyos. At kailangan natin maging marunong sa harap ng mga taong nakakakita sa atin. Colosas, Kapitulo 4, chapter 4, verse 5, lumakad kayo na may karunungan sa harap ng mga nasa labas na inyong samantalahin ng pagkakataon. Hindi sinasabi ng Panginoon dito, magpagalingan kayo sa loob, magpakita kayo ng gilas sa mga kapatiran, magpakita kayo ng galing sa bawat manggagawa. Walang sinabing gano'n ng Panginoon. Ang sabi niya sa labas, yung lahat ng natututunan natin sa loob, ipakita natin sa mga taong nasa labas. Dalahin mo ang iyong narinig, dalahin mo ang ipinapasabuhay ng Panginoon sa iyo, sapagkat meron mga kapatid, strategy ang kaaway, kapag nagbigay ng opportunity ang Diyos, samantalahin natin ang oportunidad na ito. Kung hindi, sasamantalahin ng diablo ang oportunidad na binibigay sa iyo. You have the opportunity, pwede mong makamit, pwede kang magtagumpay, pero ayaw mong samantalahin, ang kaaway ang unang gagawa niyan para sa iyo. Amen? Bihagin ng kaaway ang mga taong kakausapin mo o ang opportunity sa iyong buhay.
Amen? Ang bukas na pintuan para sa iyong buhay. Ang isang buhay na may karunungan ay madali. Subalit ang isang buhay na walang karunungan ay nagdarahog, naghihirap. Kapag walang karunungan ang ating pamumuhay. Ngayon, paano natin makakamit ang karunungan na itinuturo ng Panginoon? Kailangan tayo nagtatanong, paano ko ito makakamit? Pangalawa, paano ko ito magagawa? Pangatlo, sino ang pwedeng magpalakas sa atin? Pang-apat, ano ang tamang timing? Kagaya kanina umaga, pinag-usapan natin, ngayon mo na gawin. Kapag inutusan ka ng Diyos, do not delay. Start now. Can we say amen? Yan ang karunungan. Kapag wala o mali ang ating pananaw sa buhay at hindi tayo naging marunong, mga kapatid, nagkukulang tayo sa pakikipagbaka. Sa mabuting pakikipagbaka. Kaya ang gagawin natin ay pagkilos ng laman. Nung si Jesus ay dadakpin, ang gusto ni Pedro ay ipagtanggol si Jesus sa kanyang sa mga dadakip sa kanya. Ang ginawa niya ay hinugot niya yung tabak. Tinabak niya ang tenga ni Malchus, mga kapatid sa Panginoon. So, natabak niya yung tenga, na-chop. Kung hindi nag-iisip si Pedro, anong pwedeng mangyari doon sa sundalo? Hindi na niya maririnig ang tinig ni Jesus. Tingin na, wala nang tinga eh. Di ba? So mukhang parang nakakatawa, pero ang totoo, tinanggal mo na talaga ng pakinig. O paano ngayon siya makikinig? In-strike mo na yung taong pwedeng iligtas ng Panginoon. Masaya yung mayroong security sa evangelism. Pero pag sinuntok na natin yung nanggugulo, hindi na itatanggap sa Panginoon. Tumayin ka dyan, nangangarap si Brother James. Kasi yung ginawa ni Pedro, Panginoon, mananagana ba ako? Pagkasabi, tanggal na yung tenga ng sundalo. Tanggal na. Diba? Buti na lang ang Panginoon, amen, napakabuti ng Diyos. Panginoon Jesus, hinawakan yung tenga, bumalik yung pakinig, dahil bumalik yung tenga. Diba? Yung gusto mong ubakan, gusto rin iligtas ng Diyos. Diba mga kapatid? Sabi ni John at saka ni James, Panginoon, magpapababa na ba kami ng kidlat? Eh kung natupok yun, hindi na yung liligtas, pupunta yun ng impyerno. Diba? Ikaw mismo may gawa. Dahil pinatay mo sila ng kidlat. Minsan naman ay dahil ayaw natin ilapitan yung tao, ang tingin natin, hindi natin sila kauri. Ang tawag sa iyo ay Samaritan. Nagkulang alam, nawala yung good. Kailangan natin ilagay yung good. Can you say that? Hindi pwedeng Samaritan ka lang. Kailangan nandun yung good Samaritan. So hahanapin natin ang mga tao na pinapahanap ng Diyos. Dahil sila, kagaya mo, ikaw nag-struggle, ikaw pinatawid ng Panginoon, may mga tao pang nag-i-struggle din, gusto silang mailigtas ng Diyos. Kaya kailangan mga kapatid, sa ating pagbabahagi, patuloy tayong tinuturuan ng Diyos. Don't lose our opportunity. Kaya kagaya ko noon, dahil talagang apoy na apoy sa pananampalataya, talagang tira-tirada lagi kahit sa pangangaral kayo, mga Diyos-Diyosan kayo! Sumun yan! Naimpyerno kayo! Kaya lang mga kapatid, nadadamage, may nasisira sa ating pakikisalamuha sa tao. Sa halip na pakipag-usap sila sa atin, may nailayo na kagad natin sila. Sama kayo mga kapatid? So, pwede mo silang ilapit, pwede rin natin ilayo, mga kapatid sa Panginoon. Kaya nung si Pedro, amen, ay tinatanong ng mga tao habang si Jesus ay hinuli na, nandun na siya sa bulwagan, hindi ba kasama kanila?
Ay yung huling nagtanong sa kanya, yung babae, pamangkin ni Malchus. Eh, baka sana kanila. Kaya naalala ni Pedro, alam niya, nilo, tinaga ko yung tenga ng tiyuhin niya. So, pagka ikaw ay may nagawa sa isang tao na hindi pa nakakabalik sa Panginoon, magiging hadlang na ito para gamitin ka ng Diyos sa buhay nila. Kaya ngayong gabi, pag-usapan natin pangalawa, yung kapamaraanan ng karunungan. Dahil ang Panginoon ang tunay na marunong. Sabi niya dito sa ating teksto, balikan natin, Matthew chapter 10, verse 16. Ngayon, sinusubo ko kayong tulad sa mga tupa sa gitna ng mga asong gubat, at maging matalino kayong gaya ng mga ahas at maamong gaya ng mga kalapati. Nandito yung salitang wise as serpents and harmless as doves. So, pwede kang lumapad ang liig. Ingat ka lang, baka pumutok ng ugat. Alam niyo, yung cobra, di ba, lumalapad ang liig. Kaya lang, pag sobra kang na high blood, putok ng ugat. Ikaw may gawa niyan. Kasi hindi mo pinigilan ng iyong sarili, hindi ka humingi ng karunungan sa Diyos. Ang sabi ng Panginoon dito, kapag naalala mo yung tinig niya, be harmless as doves. Sama ko yung mga kapatid. Tingnan muna natin yung harmless as doves. So tinuturuan tayo ng Panginoon, huwag maging offensive. Mahirap ito para sa atin. Lalo na tayo ay mga soldier of God. Kasi tinuturo sa atin, ang itim ay itim, ang puti ay puti. Ang kasalanan ay kasalanan, at ang kabanalan ay kabanalan. Gusto natin akayin ng tao sa tuwid na daan. So we make outreach, mga kapatid sa Panginoon, gusto nating dalahin ang katotohanan sa kanila. Pero ang Panginoon, sa bahaging ito, masakit man itong pakinggan, nagtuturo sa atin ng mabuting balita na tayo mismo ay maging maamo para sa kanila. Diba, sarap ituro ng mabuting balita? Kaya lang, mga kapatid, tayo ang unang tinuturuan ng Diyos. Kapag gusto nating buksan ang puso ng tao sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, hindi pala natin pwedeng ituro lahat ng salita na pwede natin salitain sa araw na dapat muna silang maligtas. Hindi yung ituturo mo lahat ng buong Bible, tumanggap lamang sila, amen, eh pwede mo naman palang akayin sila sa biyaya at regalo ng Diyos. Ano ang ginawa ng Panginoon? Minsan, gusto natin ituro lahat, lalo na kapag nakikita natin ang tao parang ayaw tumingin sa'yo, ayaw makinig, ayaw sumagot, ayaw magtaas ng kamay. May impyerno! At kayong ayaw tumanggap, mapupunta kayo sa apoy ng impyerno. Pwede rin namang tulungan natin silang tanggapin ang kabutihan ng Diyos. Namatay si Jesus para sa iyo. At kung hindi dahil kay Jesus, wala na tayong kapag-asa. Siya lamang ang makapagliligtas sa atin sa pamamagitan ng iyong pagtanggap. Ito ay simbolo ng iyong pananampalataya sa lahat ng kanyang ginawa. Can you say amen? Yung nangyari sa amin, pwedeng gawin ng Diyos sa iyo. Binago kami, babaguhin ka niya. Bigyan mo lang ng pagkakataon ng Panginoon. Ay minsan gusto natin laging ituro, lalo na yung impyerno, kasi ang impyerno, mga kapatid, ay tahasang itinuro sa salita ng Diyos. Kaya lang, kapag nawalan tayo ng karunungan at laging ganitong strategy, sa halip na 10 ang mapatanggap, 20, kagaya ng kaninang mga iniuulat ninyo, 25 may natuturuan, sa halip na may marami pang magtaas ng kamay o makinig, minsan isa na lang o 2 ang nakaharap sa iyo. Dahil ang naririnig, mga kapatid, puro na lamang sakit, wala nang gamot. So mabuti na tayo ay nagpapatotoo. Can we say amen? Pero wag nating saraduhan ng pinto para sa kanila na kung saan binuksan din ng Diyos para sa iyo. Binuksan ng Panginoon sa buhay mo, huwag mong isara para sa iba. Buksan mo rin para sa iba na ginagamit ka. Palakpakan naman natin ang Panginoon. Kaya kahit
nakakainis ang kausap, kahit na gusto kang inisin o gusto ka ng upakan, be wise as a serpent, not only harmless as a dove, but be wise as a serpent. Amen? Pick your fight. Huwag kang kaunting ano lamang ay labanan na agad. Upakan na rin. Lupakan ako, pastor, inupakan ko na rin. Kagaya ng sabi ng Panginoon, be wise as a serpent. So anong tinuturo ng Panginoon? Ang ahas marunong pumili ng kanyang labanan. Even though ang ahas nagtataglay ng isang bagay na tiyak makamamatay sa iyo, pero ang ahas, gaano man ka-effective ang kanyang weapon, tumatalikod siya sa isang maling labanan. Kapag siya ay nasuhol, sa kanya ginagamit ang meron siya, which is the venom. Saka siya ngayon mag-i-speak o saka ngayon siya mangangagat. Tingnan natin kung ano yung nakakapagpalakas sa isang tao. Ito ba ay ating pananalapi? Ito ba ay pressure? Ito ba ay katungkulan? O ito ba ay ego? Kaya bigla kang nahahype kapag ikaw ay kausap. Pag hindi tayo marunong pumihit, mga kapatid sa Panginoon, kung hindi tayo magdala ng problema, tayo ay mamumroblema. Ulitin ko, kung hindi tayo magdala ng problema, tayo ang mamumroblema. Dahil hindi tayo marunong pumihit patungo sa mas mabuting labanan, mga kapatid sa Panginoon. Sapagkat ang ating pinakikipaglaban, magkaroon ng new converts sa kaharian ng Diyos. Hindi yung merong convert sa ibang aquarium, sa ibang church, dadalahin natin sa ating sariling aquarium. Yung wala pa sa kaharian ng Diyos, isasama natin sa kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, babawasan natin ang populasyon ng impyerno at dadagdagan ang bilang ng patungo sa langit. Ito ang ating goal, mga kapatid sa Panginoon. Kaya ang karunungan ibinibigay ng Panginoon sa atin para marunong tayong pumihit. Ibig sabihin, merong perfect timing na tinuturo ang Diyos. Sabi ko nga, dati, amen, dahil bago ako, napaka-apoy, lalo na nung bago tayo dito sa lugar na ito, amen, may nakausap ako, pag-akyat ko, ay nakita ko ang mga Diyos-Diyosan, talagang umaagos pa ang kandila dun sa Diyos-Diyosan para akong naiinis. Habang nakita ko ang Diyos-Diyosan, pakiramdam mo ang Espiritu kinakikipaglanan. Kaya, naipangaral kong bigla ay bagong-bago. Ang sagot kagad sa akin, Pastor, paglabas nyo dito, magkaibigan pa rin tayo. Ang ibig sabihin nun, magkaibigan pa rin tayo, pero wag na kami pakialam dito. Sabi ko, teka muna, natuto ako doon. At kapag hindi tayo natuto, mga kapatid, sa timing issue na tinuturo ng Panginoon, amen, pwede nating maibigay ang isang bagay ng katotohanan na hindi pa handa yung makikinig. Ulitin ko, pwede mong maibigay ang katotohanan. Wala namang nagsabing kasinungalingan yung sasabihin mo. Malibang wala talaga yan sa gospel. Pero kung yung gospel ang sinasabi mo, totoo yan. Pero, mga kapatid, pwedeng makatanggap ng katotohanan yung taong sasabihan mo base sa panahong ibibigay mo. Kapag binanggit mo lahat sa kanya, mga kapatid, hindi niya matatanggap dahil siya ay sanggol. At ang sanggol, hindi yan pwedeng kumain ng karne, mabibinlaukan yan. They are not ready for such a truth, mga kapatid. Unang Korinto, Kapitulo 3, versikulo 2. Hallelujah. Tingnan natin ito. Unang Korinto, Kapitulo 3, versikulo 2. Pinainom ko kayo ng gatas at hindi ng matigas na pagkain,
Sapagkat hindi pa ninyo kaya, hanggang ngayon ay hindi pa ninyo kaya. Amen? Kapag hindi natin naunawaan ito, gusto natin ibigay na lahat ng katotohanan, pero merong masasarahan. Ano natin mga kapatid? Kagaya na ano sinabi ko, alam niyo yung nakausap kong yun, talagang pinakita yun ng Panginoon, kamamatay lang ng anak niya. Namatay sa dengue. At hapis na hapis sila. Ang daming tumanggap doon sa baba, nangaral kami, kasama ko si Pastor Samuel. Pero pagdating namin doon sa taas, amen, may bakla pa siyang anak, may medyo iba talaga ang spirito, tapos puno-puno ng Diyos-Diyosan. Amen. So nakailang pangangaral, parang nakatatlo. Yung pangatlo, nagsara na yung opportunity. Amen. Meron din tayong pinangaralan ito diyan sa PCBA. Sa mga pangangaral sa street preaching, pumupunta na sila dito. Pero dahil sa napaagap na katotohanan, natisod na sila. Kasi dahil doon sa Diyos-Diyosan. Pag hindi tayo nag-ingat, amen, ini-strike mo na kagad sila nang hindi nila kayang unawain. Tama natin mga kapatid. I-inspire naman kasi ng Panginoon yung talagang pwede nang tumanggap. Ay dyan, Sister Inocencia, patotoo sila. Ang alam ko, pangatlo pa lamang naming pagtitipon. Dura na sila Pastor Alvin. Tapos may sumunod. Yung pangatlo, isinumbong sa amin ng Pastor, Pastor, ang dami nila doon. Doon sa may tindahan. Gagamitin mo lang kapatid. Pero sila mismo, willing. Nung nangaral tayo pangatlo, binigay na agad nila lahat. O ngayon, kasama natin Sister Inocencia. Palakpakan natin ang Panginoon. Pero kapag gagamitin natin yung sa lahat, meron hindi marunong pang tumanggap. Amen ba mga kapatid? Kapag hindi natin na-discern, ay makakat off na kagad. Kaya titingnan natin yung issue ng ating puso. Titingnan din natin ang issue ng puso ng ating kausap. Mga kapatid sa Panginoon. Kailangan marunong tayong pumihit. Isa itong aral na binibigay ng Panginoon sa ating, amen, para maakay natin ang mga tao, ikaw din, lalo kang humusay sa iyong relasyon sa Panginoon, sapagkat kapag may issue ang ating puso, hindi tayo magbubunga. Ngayon, kapag nakita mo ang mga tao, ayaw makinig sa iyo, hindi ka na magpapagamit. Nahirap pala. Umayo na ako, pastor, pero sila pa yung parang may gustong sabihin masama. O ipalagay tayong masama. Pinagmamalasakitan na natin. Pero kung marunong kang pumihit ang ating ego, ang ating emotion, ang ating feelings, ay isinasangtabi natin, ibig sabihin ng ating bibig, maigigiyan natin. Marirendahan natin. Amen? Ano yung renda? Yung nakakabit sa kabayo, yung tali sa bibig. Na kapag hinila ng hinete, babaling doon yung mukha ng kabayo. Narirendahan. Kaya kapag narendahan mo yung puso, marirendahan din yung bibig. Ang sasabihin mo, yung kailangan, hindi yung iyong nararamdaman. Palampakan naman natin ang Panginoon. Salamat sa mga katotohanan ito. Tayo lang, di natin kaya ito. Sapagkat tayo, mga tao, we are too emotional. Ang lalim ng ating pakiramdam. Can we say amen? Amen. Pero tinuturuan tayo ng Diyos sa ating pagtatapos ng dakilang pangangailangan. Ito yung pagkakaroon mo ng karunungan na nagbubuhat sa ating Panginoong Kristo. Una dito, dapat mong maunawaan ang pangangailangan nito. Amen? Bakit natin kailangan ng karunungan? Dahil tayo ay mangmang. Sakit naman yan, pastor. Totoo yun. Kung tayo marunong na, hindi na tayo tuturuan. Sige nga. Pag ka nag-aral, kulang eh. Kaya ka nga nag-aral eh. Diba? At hindi ka pwedeng diretso ka ng, ikaw ay grade 5, bigla ka ngayong college ka na agad. Diba mga kapatid? May mga kakulangan tayo na kailangang mapunuan. Pangalawa, may mga sitwasyon na hindi natin alam harapin. Wala tayong experience sa ganung bagay. Lalo na kung sa pananampalataya.
Evangelismo, relasyon sa Diyos. Lalo na tayo, dating lumasamba tayo sa Diyos at mga magnanakaw, sinungaling. Wala tayong tunay na experience sa kabanalan. Ngayon lamang tayo tinuturuan. Sinasanctify tayo ng salita ng Diyos nung tayo ay iniligtas, tinuturuan tayong maibukod sa gawain ng mundo para sa gawain ng Diyos. Inihiwalay tayo sa mga bagay na marumi. Pangatlo, amen, kaya kailangan natin ng karunungan, we are too sensitive. Napaka-sensitibo natin. Minsan nga, kahit lalaki ay balat sibuyas pa. Babae, ganun din. Amen? Ngayon, sabi ng Panginoon dito, ngayon. So, tinuturuan tayo dito ng Panginoon, anong klaseng pag-iisip ang mararamdaman mo base sa iyong mararanasan araw-araw. Paano ka nakikipagtagpo sa isang karanasan? Ikaw ba ay unay nananahimik muna at nananalangin? Tayo ba ay humihingi muna ng karunungan sa Diyos dahil kailangan natin ito? Amen ba mga kapatid? Kailangan natin ng karunungan. Kung hindi natin gagawin at hahanapin ito mga kapatid, hindi tayo may magagamit lalo ng Panginoon sa paglago ng gawain ng Diyos. Pwede tayong nadadagdagan sa bilang, pero wala namang convert sa loob. Sinong masaya? Si Satanas. Ang daming damo, kakaunti ang trigo. Ang hinahanap ng Panginoon sa kanyang katawan, puro trigo. Ibig sabihin, puro anak ng Diyos. Nagkakaroon ng convert, nagkakaroon ng pagbabago sa puso, nagkakaroon ng pagbabago sa isip, nagkakaroon ng pagbabago pagkatao. Hindi yung tumatagal tayo, hindi tayo nagbabago dahil hindi tayo natututo. Walang karunungan. Amen ba mga kapatid? James chapter 1 verse 5, basahin natin ito. Sa unang Timoteo, kapitulo 1, unang Timoteo, unang Santiago, James chapter 1 verse 5. Santiago kapitulo 1 versikulo 5. Ngunit kung ang sino man sa inyo ay nagkukulang ng karunungan, humingi siya sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat. So wala siyang pinapaborito. Lahat binibigyan niya at hindi nanunumbat, at iyon ay ibibigay sa kanya. Kaya lang sabi dito, ngunit humingi siyang may pananampalataya na walang pag-aalinlangan. So pwede ka palang may faith, but because of doubt, double-mindedness, hindi ka nakakatanggap. Pwede kang may pananampalataya, pero hindi ka pa rin makatanggap. Dahil 50% bibigyan nga kaya ng Diyos. Ako naniniwala, yung Diyos talaga ang karunungan eh. Pero bibigyan kaya niya ako. Parang pagka nagtatanong tayo, di ba? Naniniwala ka ba, mapapagaling ka ng Panginoon? Ito ay 50, 0, pinakamababa. Ito ay 100, pinakamataas. Mapapagaling ka ng Panginoon. Biglang may sasagot, 80% lang, pastor. Kasi alam na kasi may mali sa puso niya. Kaya kapag hihingi ka rin ng karunungan, maaaring ganun din ang iniisip mo. Ako, makasalanan ako, bibigyan ako ng karunungan ng Diyos. Tingin ko, hindi niya ibibigay lahat. 50-50 lang doon. Kaya ka nga niya bibigyan ng buo para makalis ka sa mga mali mong desisyon sa buhay. Tumama ang iyong mga gagawin. Maging kalugod-lugod ka sa harap ng Diyos. Kapag ang sabi dito, sapagkat ang nag-aalinlangan ay katulad ng alon sa dagat na hinihipan at ipinapadpad ng hangin. Hindi mo makakilap. Nasaan na si brother? Nasaan na si sister? Kung saan-saan ka naroon, wala kang commitment, wala kang dedication, wala kang devotion, wala kang sincerity sa iyong relasyon sa Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, sapagkat ang taong yun ay hindi dapat mag-akala na siya'y
tatanggap ng anumang bagay mula sa Panginoon, siya ay isang taong nagdadalawang isip, di matatag sa lahat ng kanyang mga lakad. Kapag nagdadalawang isip, hindi matatag. Pahapay-hapay. Ngayon, born again, bukas, buwang again. Diba? Ngayon ay new converts, bukas unbeliever na naman. Hindi pwede yun. Kailangan tuloy-tuloy tayo. Can we say amen? Palagpakan naman natin ang Panginoon. Proverbs chapter 2, panghuling teksto, kapitulo 2, versikulo 1. Ang sabi dito, anak ko, kung ang mga salita ko'y iyong tatanggapin, at mga utos ko sa iyo'y iyong pagyayamanin, igiling mo sa karunungan ang iyong pandinig, at sa pag-unawa ang puso mo'y ihilig. Pansinin natin o gagawin natin ito. Kung ikaw ay sumigaw upang makaalam, at itaas ng iyong tinig upang makaunawa, kung kagaya ng pilak, ito'y iyong hahanapin, at tulad ng nakatagong kayamanan, ito'y iyong sasaliksigin. Kung magkakayo'y ang takot sa Panginoon ay iyong maunawaan, at ang kalaman sa Diyos ay iyong matatagpuan. By the way, yung takot sa Panginoon ay pagkamuhi sa kasamaan. Kaya makukonvert ka talaga. At ang kalaman sa Diyos ay iyong matatagpuan. Sapagat ang Panginoon ay nagbibigay ng karunungan, sa kanyang bibig nagmumula ang kalaman at kaunawaan. So tanging salita lang ng Diyos talaga ang makapagtuturo sa iyo ng bagay na banal at matuwid. Pinaglalaanan niya ang matuwid ng magaling na karunungan. Siya'y kalasag sa mga lumalakad na may katapatan. Verse 8, tapusin natin hanggang 10. Upang mabantayan niya ang mga landas ng katarungan at may ingatan ng daan ng kanyang mga banal. Kung magkagayoy maunawaan mo ang katwiran, ang katarungan at ang katapatan, bawat mabuting daan. Sapagat papasok sa iyong puso ang karunungan at magiging kaya-aya sa iyong kaluluwa ang kaalaman. Alam niyo yung pagharap natin sa mga tao, nagdadala lagi ng pagkatuto mula sa Diyos para sa atin. Kapag ikaw ay sumama sa paghayo, makikita mo ang pangangailangan ng mga tao higit pa sa pangangailangan mo. Makikita mo kung gaano nakapapahamak yung kausap mo, na kaya kahit gaano siya kasama, babalikan mo pa rin. Maawa ka dahil alam mo, siya ay patungo sa impyerno dahil sa mga salitang lumalabas sa kanyang bibig, magdadalang habag ito sa iyo. At iisipin mo na wag mangyari sa amin ang ganitong klase ng pagkatao. Kaya padadagdagan ng prayer mo, magkakaroon ka ngayon ng pagkatuto, sapagkat nasasalamin mo ang buhay ng tao na hindi ka lugod-lugod sa Diyos. At ikaw naman ay maghahangad na lumakad sa harap ng Diyos na iba doon sa nakita mo sa mga taong nasa labas. Hindi mo sila susumpain, pero yung kaabagan ay lalapit mo sa Panginoon. Ikaw ay dadalangin, magdadala ito ng habag sa iyo para sa mga taong napapahamak. Matututo kang ganito kung ikaw laging nakikipag-isa sa Panginoon. Gaya ng sinabi dito, gaya ng pilak at dito, hinahanap mo. Kung naghahanap lamang tayo ng mga bagay sa mundo, madali lang makuha yan, maging masipag ka at nagtitiwala sa Diyos. Pero may higit pang karunungan sa bagay na ito. Maraming mga tao ang sumisigaw ng kaligtasan pero hindi nila alam paano ito matatamo. Pwede itong madala ng Diyos sa pamamagitan mo. Amen? Kapag ikaw ay natuto, ikaw ay magmamalasakit. Kapag ikay nagmamalasakit, ikaw ay hahayo. Kapag ikay humayo, may taong makapagbabalik loob sa Diyos. Hingin mo muna ang karunungan sa Panginoon. Pwede kang gamitin ng Diyos. Pwede kang maging marunong. Pwede kang maging matalino sa kalooban ng Diyos. Hindi lamang sa mga bagay na nakakamit mo dahil ikay masipag, ikaw ay may natapos, ikaw ay may kakayanan, ikaw ay may abilidad, na sa Diyos din naman ang galing, may higit pa dyan.
nangangailangan ng mga tao, ng taong marunong. Hindi nag-Bible scholar, kundi scholar sa kalooban ng Diyos. Marunong magpakumbaba, marunong maging mahinahon, natututo kapag siya'y nagkamali, lalong umaasa sa magagawa ng Diyos, isinisigaw niya ang kalaman, Lord, hindi ko alam ang bagay na ito, tulungan mo ako. Amen. Kaya ikaw ay tumatawag sa Panginoon, kaya buhay ang Espiritu ng Diyos sa altar na ito. Amen. Nagsusumigaw ang kalaman. Gusto niyang ibuhos sa atin sa mga nagnanasa na sigla ng Diyos. Pero kapag ikaw ay nagdududa, sabi nung sa ating binasa, hindi ka tatanggap, hindi ka matatanggap. Subalit kapag ikaw iniiyak mo ito, isinisigaw mo ito, hinihingi mo talaga ito for a certain reason, gamitin ka ng Diyos sa kanyang kaharian, ibubuhos ng Panginoon sa iyo. Walang pagkukulang sapagkat hindi nanunumbat ng Diyos, hindi rin nagkukulang. Ito mo natin ang ating mga ulo, pigit natin ang ating mga ulo. Thank you, God. Ikaw lamang, O Diyos, ang aming kailangan. God, upang maunawaan namin ang mga bagay, O Diyos, na nais mo pang ituro, pagiging maamo at pagiging marunong, Panginoon. Upang ang mga tao na napapaamak, makabalik pa sa iyo kung saan namatay ka rin para sa kanila, kagaya namin, Panginoon. Gawin mo nga kaming matalino, Panginoon, marunong, gaya ng isang ahas, lumanlaban sa tamang labanan, at nagiging epektibo sa pamamagitan ng pagpapakumbaba, sapagkat lagi kang may sapat na panahon at tamang panahon para sa aming lahat. Ganon din para sa iba, na pwede mong gamitin ang buhay ng bawat isa. Pagpalain mo nga sa karunungan ito, Panginoon God, upang hindi kami magmadali sa mga bagay na dapat namin pang makamit at may bigay sa iba. Subalit marunong namang samantalahin ang panahon kapag binibigay mo ang oportunidad. Panginoon, samahan mo kami at ikaw ang parangalan sa bagay na ito. Pagpalain mo ang mga anak na ngayon ay tumatanggap ng karunungan, banal na pagkatakot sa iyo, sa pangalan ni Jesus. Amen. Isang malakas na palakpakan sa Panginoon at bilang Diyos sa buhay. Amen. Habang mga ulo'y nakatumatay, nakapigit ang bawat isa na nakikipag-usap sa Panginoon. Hallelujah. Kung merong bago sa ating kalagitnaan, amen, o tayo ay, ang kalalagayan ng ating puso ay nawala ng karunungan, tayo ay nagkamali, ikaw ay nag-backslide, kung walang bago, amen, nais kong manawagan naman sa mga kapatiran, kung sa bahagi ng iyong puso, ikaw ay tumalikod sa Panginoon, nawala ka sa karunungan ng Diyos, nakalimutan mo ang ating Panginoon, may nagawa kang hindi tama, kapatid sa Panginoon, ngayong oras na ito, nais kitang ipanalangin. Kung tatanggap ka ng karunungan, ay bibigay ng ating Panginoon. Ito'y binibigay niya sa puso na nagiging malinis at umaasa, hindi nagdadalawang isip. Amen. Habang lumalapit ang manunugto, meron po ba sa ating kalagitnaan, kailangan kang ipanalangin, hallelujah, may struggle ka sa bagay na ito, kulang ka sa karunungan, amen, I motivate you to come forward, amen, ikaw ay aking mapanalangin. Amen. Kung wala, lahat tayo ligtas, amen, saan man tayo, kinausap ng Panginoon ngayong oras na ito, humihingi ka ng mas malalim pang karunungan sa Panginoon, umaasa ka, gagamitin ka ng Diyos, samantalahin mong panahon sapagkat ang mga araw ay masama. Habang umahangin ang ating mga kapatid, ngayong oras na ito ng still, hallelujah, ay lumapit tayo sa altar, kausapin natin ang ating Panginoon bukas. Ang altar, kausapin natin ang Diyos. Ngayong oras na ito. Amen. Saan ka mang kinausap ng Panginoon sa pagbahagi? Nais mo ng karunungan. Nais mo ng kalaman. Nais mo ng pangunawa. Nais mong tulungan ka ng Panginoon. Magkaroon ka ng dalisay na pananalita. Dalisay na isipan. Dalisay na puso.
Amen. Ayos mo na ang mga tao ay makalapit sa Panginoon, ginagamit ka. Tama ang iyong desisyon. Amen. But be wise as a servant. Amen. And heartless as a dog. Tayo lang din natin kaya ito. But with God, we can do this. We can overcome our emotions. We can overcome our feelings. Pagka tayo sisimulahan ng Panginoon, gagabayan tayo ng Espiritu Santo. Sasamahan tayo ng Panginoon bilang mabuting sisimulahan niya. Tutulungan niya tayo kapag tayo humingi ng may pananampalataya, kapag tayo maasa ng buong buo, hindi tayo magkukulangin ng Panginoon sapagkat ang Diyos ay hindi nanunumbat, siya'y nagbibigay sa bawat isang grasya. Naghahanap sa Kanya, humihingi sa Kanya, hinahalungay ang Kanyang salita, sinasaliksik ang Kanyang kalooban, tinatawagan ang Kanyang karunungan at pangunawa. Ibinubuhos ng Panginoon ngayon. Humingi ka kapatid. Ibinubuhos ng Panginoon ngayon. Amen. Ako naniniwala. Dinadala ng Diyos na iyong sa'yo. Amen. Upang hindi ka magpadalos-dalos. At hindi ka rin naman magpabaya. Upang hindi ka magpura at hindi magpura ng ulo. Subalit hindi rin naman. Amen. Nag-aantala. Nakila ang banal na Espiritu na nagpapaalala ng Panginoon ng Diyos. Umaalis sa ating sasamahan tayo ng Panginoon. Oh, siya ka. Yes, Lord.
so, Lord God. Hallelujah. 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 Amen. Tapat ang Panginoon sa kanyang pangako. Siya ang nagbibigay ng sagot sa mga bagay na ikaw ay nalilito, sa mga di mo kayang salitain. Amen. Kung ikaw'y nagpapagamit, makapagbibigay ang Diyos ng salitang hindi matututulan. Kung ikaw'y inuusig, makapagbibigay ang Diyos ng kapayapaan sa iyong puso, sa iyong kapakainahunan. Amen. Mabibigyan mo ng puwang ang Panginoon upang ipagtanggol ka. At hindi ikaw ang mangunguna sa Diyos. Sapagkat alam natin, nangunguna ang Panginoon para sa atin. Hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Amen. Maaaring ngayong gabi, hallelujah. Amen. May kalituhan ka sa iyong puso. Meron kang tanong, amen, sa mga nangyayari sa iyo. May magagawa ang Panginoon sa iyong buhay. Kaya mo say amen? Ay manalangin ngayong gabi. Sabihin natin to galing sa ating puso. Sabihin natin, Panginoong Sus, nandito kami bilang sisidlan mo ng iyong karunungan. Aming sinusubo ang aming puso. Ibinubuhos anumang dating laman upang masidlan mo ng buong unawa, buong kaunawaan, buong kaalaman, buong karunungan na magagamit namin sa pananalita, sa ebanghelyo, sa pagpapatutuo, sa relasyon namin sa iba, lalo na sa iyo. Salamat sa pagdalisay mo sa aming puso't isip ngayong gabi. Samahan mo kami at ikaw ang masunod sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin muling-muling ang ating Panginoon. Oh, samahan mo at patuloy bigyan ng kapayapaan ang puso ng bawat isa. Patuloy bigyan ng kalakasan ng aming isipan at puso ng daming Panginoon. Dakila ka sa aming kalagitnaan. Tayo tapusin, Brother Edrin, sa ating panghuling panalangin. Hallelujah. Brother Edwin. Lord in heaven, salamat Panginoon sa galing ito, Panginoon, sa mga salita, Panginoon, God, na ibig mo sa amin, Panginoon. Wala tayong gano'n na kami, Panginoon, iniremind mo, Panginoon, na kami, Panginoon, iniligtas mo kami, Panginoon, sa pamagitan ng pagmamahal, Panginoon. Dahil mo rin na gamitin mo ulit nila aming mga labi, Panginoon, puso't isipan, Panginoon, God, sa pag-preach kasi yung mga salita, Panginoon, I pray, God. Guide us, Lord, I pray, God, na kami, Panginoon, mangarap, Panginoon, hindi sa pamagitan namin damdamin, Panginoon. Kundi sa pamagitan, Panginoon, ng karunungan yung banal na Espiritu, Panginoon. Lord, I ask for your God, sa aming God, mga kapatiran, God, nga kami na hihina, Panginoon. I ask for your God, ikaw, God, magpatuloy ka, Panginoon, magbigay ng kalakasan, Panginoon, sa amin, Panginoon, I pray, God. Lord, I ask for your God, ikaw, patuloy ka, magbigay ng kabungahan, Panginoon, I pray, God, sa iyong mga isang gawain ito, Panginoon, dahil ito para sa iyo, Panginoon. Lord, I ask for your God, alisin yung Panginoon, God, sa aming God, ang pride, Panginoon, God. Yes. At kung maging pagiging self-righteous, Panginoon, I pray, God. Kung kami kayo, patuloy kami kayo magpamunga sa harapan, Panginoon, God. Lord, I ask for your God, sa aming gawain, Panginoon, I ask for your God, nalilis mo kami, Panginoon, God, kung pa kami mga gawain, Panginoon, sa iyo, ay kinatanggap sa harapan, Panginoon. Salamat, Panginoon. My God, sa bawat pag-uwi sa bawat isa sa amin, Panginoon, I ask for God for traveling mercy, Panginoon. Siyempre kami temporarily, Panginoon, I pray, God, hanggang sa iyo sa araw, God, na saan kami pagtipon-tipon, Panginoon. Salamat, Panginoon, God, sa pangalan ni Jesus. Amen. Humayo kayo, pagpalain ng Panginoon sa inyong pag-uwi, gabayan kayo ng Diyos. Pag-isa sa mga